Okay. Muli, magandang araw ng Panginoon. Tayo po ay muli nandito. Siguro po, ang masasabi lang, continue to pray. At we are in end times at ang lahat po ng sinasabi ng banal na kasulatan, lalo na po ng salita ng ating Panginoon. Doon sa Mateo 24 ay isa-isa na pong gaganap, na fulfill at ang mga bagay na ito na nangyayari ngayon ay ano pa lang po, kumbaga sa symphony orchestra, yan po ay isang introduction pa lang. Wala pa po tayo sa pinaka-main part ng musika ng orchestra. Yun lang po yung halimbawa ko lang. So we continue to pray po. Hindi pa rin tapos ang giyera sa Ukraine-Russia. Patuloy pa rin ang gulo doon. Then ang Middle East po, lalong magrabe. And according to sa news po na nabasa ko lately sa mga YouTube at saka sa ibang mga channel, patatagalin daw po ng 6 months yung giyera na yan sa Middle East. Wow, sabi ko, ito na yun. 6 months, marami pong bagay na mangyayari na hindi natin inaasahan na sabi na mangyayari, but we know it's that, nandyan na yan, nasusulat na. Ako po sumagot sa isang nag-comment doon sa post sa Facebook at tinatanong ba yung mga nangyayari. Isa lang po sinagot ko sa kanila doon sa reply sa comment. Basahin niyo ang Mateo 24, andun ng lahat ng sagot ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ko. Yun lang, wala na. So, lahat ng ito, even in our lugar na po dito sa South China Sea, meron din pong namimili group tayo na isang kaguluhan. Alam na po natin kung ano yan. Kaya pag tayo na nangyari, damay po ang Pilipinas ng sinasabi na marami sa mga military natin at saka sa government officials. So, tingnan po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang talagang gaganapin niya na milagro sa ating bansa. Yun lang po ang masasabi natin ngayon. So, let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo na gumagawa sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan. Sa kabila ng kabalisahan ng sanlibutan, ang iyong mga anak ay patuloy na nagiging mapayapa sa kanilang puso sapagkat alam namin na hindi mo kami iiwan, di pababayaan man. Yun ang pangako mo sa amin, Panginoon. Dito ay nasulat sa Isaiah 41, 10 and 13 at rin po ay nasulat sa aklat ng Hebreo na hindi mo iiwan at pababayaan ang iyong mga hinirang. Kaya doon kami, Panginoon, sumasandal at naninindigan at nagtitiwala sa iyong mga salita. Kaya po, sa mga oras na ito, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng nangyayari sa buong sanlibutan. Katulad ng iyong sinabi, Panginoon, sa lumang tipan, ikaw ang may hawak ng lahat ng nangyayari sa buong mundo at ikaw ang nagpapagalaw ng kasaysayan. Kaya po, pinagkakatiwala na po namin sa lahat. Sa iyo ang lahat-lahat ng ito. Ang dalangin lamang po namin, Ama. Ingatan mo po ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoon, ingatan mo po sila at ipagkaloob sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan, ang proteksyon mo sa kanilang spiritual na buhay, ang proteksyon mo, Panginoon, sa kanilang mga katawan, at ang proteksyon mo sa kanilang mga kaluluwa. Yun po ang ipagkaloob mo sa aming mga kapatid sa pananampalataya na nasa iba't ibang dako ng mundo na nagkakaroon, Panginoon, ng lalo pa, Panginoon, na kaisipan na we are in the end time at alam namin na ito ay papalapit ng papalapit ang pagdating ng aming Jesucristo. So we commit everything to you, our family, our children, our great-grandchildren, our grandchildren, ang mga kapatid namin, mga Panginoon, mga bayaw na sumasampalataya sa iyo, ay patuloy mong ingatan. At ang aming mga kapatid, mga manugang, mga bayaw, mga hipag, mga pinsan na hindi pa sumasampalataya, tulungan mo po silang lumapit sa iyo, Ama. Tulungan mo po silang lumapit sa iyo. Sila'y magtiwala din sa iyo sa lahat ng
pagkakataon na ito. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Hayaan mo pong iyong Banal na Espiritu, siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. At ang iyong pag-ibig ang siyang aming madama sa pamamagitan ng iyong mga salita ng iyong banal na presensya. Sa lahat pong ito, Amang Diyos, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapuyan, kapasalamatan sa pangalan ng aming Kristo. Amen. No, itong, okay. At yung pong malaga namin dito na pusa pag-alagala at ano po siya, kasi siya na po kayo kumisan bigla siyang mayroong ginagawa na ingay, ano. So sa araw na ito ay ito po ay isang inspirasyon na dumating sa atin, hindi lang po ito sa akin, kundi sa atin. At meron din po akong na-download na isang video which is confirming this message sa araw na ito. Though ayaw na ayaw kong narinig ng ibang mga tao itong araw na ito, even some Christians, ano po, even some Christians ayaw nilang narinig itong mga aral na ganito. At yung mga nangangaral ng tuwiran mula sa salita ng Panginoon at kanyang habilin sa atin ay sinasabihan nila na mga extreme na mga ngaral. Sabi ko nga po, ang ating sagot sa kanila, di bali nang magpaka-extreme tayo sa Panginoon, ano, huwag lang sa sanlibutan. Okay, ito pong ating mensahe nating pag-aaralan. Ito po ay kakaiba din. At sabi ko nga po, sa aking pangangarap kapag ganito na medyo mabigat, ang aking po sinasabi ay fasten your seatbelt. Fasten your seatbelt. Baka po tayo mahulog sa ating kinaupuan. But still, in all of this, kailangan po natin makinig sa sinasabi ng Panginoon. Ano? At tignan natin ang ating sarili sa ating mga pinag-aaralan. Ano po? Kasi kung ang mga salita ng Diyos ay palagi nating hinihimay at gusto lang natin yung sa atin, para sa atin, hinihimay natin ang salita ng Diyos, yung ayaw natin, inaalis natin, nilalampasan natin, yung gusto lang natin ang ating binabasa. No? So, hindi na po tayo tagabasa noon o tagasunod na ng Panginoon, kundi tagasunod na ng ating sarili. Kaya, basahin na po natin yung ating pinaka-main text. Tulad ng malimit kong sabihin sa iyo, at ngayon nga'y luhaan kong okay, nagkaroon po ako ng parang interruption, ano. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhang inuutos ko, ano, inuulit ko, sabi niya, at ngayon luhaang. Wow. Sorry. Matindi po kasi itong mensahe nito, kaya po ang daming distraction. Ano? Ito pong alaga namin, dati hindi naman nakawala. Ngayon na nakawala siya, ng gugulo. At kinakalkal po yung kanyang litter box, ang ingay niya kanina. Kung marinig niyo yung parang kumakaluskos. Okay, let's ito po. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, we pray for this na maging tuloy-tuloy po yung ating pag-aaral na ito. Sa Pilipos 3:18, ganito po ang sinasabi. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ano? Maraming namumuhay bilang kalaban ng krus ni Kristo.
Isang bagay po ang pinagtagubili ng ating Panginoon Kristo nang siya ay nandito at nangangaral. Yung ating pong binasa ngayon ay mula po doon sa sulat po ni San Pablo sa kanyang isa sa kanyang mga sulat. At ito ay kanyang ipinadala sa mga taga-Pilipos. So, kung makikita natin yung binasa natin kanina, ito'y isang bagay na nakikita ni San Pablo sa kanyang kasalukuyang pangangaral. Pagpunta-punta sa mga iba-ibang mga iglesia na nakakalat, hindi lamang sa Israel, kundi sa mga karatig na mga lugar na kung saan nandun din yung mga hentil. Tulad nitong Pilipos, kung mapapansin ninyo, hindi po yan sa Israel. Ang Book of Romans, hindi po yan sa Israel. Ang Book of Corinthians, mga taga-Corinto, hindi po yan sa Israel. So, ang kanyang layunin ay mangaral sa mga hindi mga Hudyo. Pero, binasa natin yung sulat na yon ni San Pablo. At ang ating Panginoon Kristo, nang siya po ay nandito sa lupa, meron po siyang pinagtagubilin at sinabi as a warning at bilang paalala sa kanila, sa mga alagad. So, kung ating itong babasahin, ito po yung ayaw na marinig o pinaka-iiwas-iwasan na ipangaral ng maraming mga mangangaral. Hindi po ako mahatol, But still, marami na po akong narinig, marami na po akong napanood, na marami na rin po akong nabasa ng mga analisa, yung pagmamasid sa nangyayari ngayon sa iglesia. At ito ay, ang sabi nga po ng isang pastor, ito ang isa sa pinaka-iiwas-iwasang ipangaral ng maraming mga pastor, mga ngaral, mga ministro. Sapagkat ito ay umihingi ng isang malalim, umihingi ng isang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Ang talatang ito nating babasahin. Popular ito sa atin, pero tulad nga po ng nasabi ko, ayaw na ayaw ipangaral ng iba ito o ayaw na ayaw marinig ng ibang mga Kristiyano. Sa Mateo 16:24, ganito po sinabi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa kanyang mga alagad. Disciple po ang sinasabi dito, hindi pa po mga apostol. Kasi po yung apostol, 12 yon. Sa kasalukuyang pangangaral ni San Pablo, ng ating Panginoon Kristo, doon sa 12, andun po si Judas Iscariote, kasama niya. Doon sa 12. Hindi pa po ipinagkakanulo ang ating Panginoon dito. So, yung mga disipulo, iba po yon. Yung mga disipulo, yung mga tao na naniniwala sa Kanya at sa Kanyang mga aral. Yung po ang mga disipulo. Kung disipulo po, kung ibig sabihin po, kung titignan natin, ay mga estudyante. Tagapag-aral. Yun po ang disipulo talaga. So, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, then Jesus said to His disciple, sabi niya doon, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit noon. Siyang magkakamit noon. Sa verse 26, ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig,
kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may bibigay ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? So, kung titingnan natin ito, merong malalim na kahilingan ng Panginoon sa atin. At ito'y hindi biro-biro. Hindi katulad ngayon na ang salitang Kristyanismo ay, ang sabi nga po parang barya-barya na lang. Madali po ang magsalitang ikaw ay Kristiyano. Madali. Sabihin mo lang, Kristiyano ako. Kaya ano ka ba? Kaya Roman Catholic Christian ka? Kaya Protestant Christian ka? Coptic Christians ka? Whatever ang gusto mong tanawag sa iyong sarili. But the very, very, very question here is, tinutupad mo ba ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Na sinabi niya, kung sino man na gustong sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus, at sumunod sa akin. Iyon na po ang pinaka-essence ng buhay ng isang Kristiyano. Nagagawa po ba natin yon? Ginagawa ba natin yon? Kung hindi, siguro matatanong natin sa sarili natin, meron ba akong karapatan na sabihin ko sa sarili kong ako'y Kristiyano? Siguro, ang isa sa mga katwiran natin, ay siyempre, tinanggap ko na si Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Very good. Tinanggap ko na siya bilang aking Panginoon. Are you sure? Kasi po, yung tagapagligtas at saka Panginoon, hindi po pareho yun. Yung pong tagapagligtas, Jesus can save. Kung sino yung gusto niyang iligtas, magagawa. But, to accept Him as Lord, ibang usapan na po yun. Ang ibig sabihin ng Lord, ang ibig sabihin, siya na ang nagmamay-ari sa iyo. Kung ano yung gusto ng iyong Panginoon, yun ang sinusunod mo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. So, sa utos ng ating Panginoon Kristo na kanyang kahilingan na ito, makikita natin kung tayo ba ay kaaway ng krus ni Kristo. Itong katanungan na ito. Isang Pablo. So, ang masasabi natin siguro, ang itanong natin sabihin natin sa ating sarili na siyang pinakatema ng ating pinag-uusapan dito ay, be not an enemy of the cross of Jesus. Be not an enemy of the cross of Jesus. Kasi marami pong mga gumagamit ng krus, marami po. Ang Iglesia ni Cristo ang hindi po gumagamit ng krus at ang iba pang mga religion. Because they know that the cross is something na hindi po ito biro-biro. Hindi ito biro-biro. So, ang sabi ng ating Panginoon, kung ibig nino masumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus at sumunod sa akin. At kung ang ating ginagawa ay taliwas sa sinasabi ng ating Panginoon, tayo po'y nagiging kaaway ng kanyang krus mismo. Kung taliwas po ang ating ginagawa. Kasi instead of denying ourselves, we deny this truth. Sabi nga po. Instead of denying ourselves, we deny this truth. Yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Instead of following Jesus, we follow our own desire. Doon tayo nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Na instead na sundan natin ang buhay ng ating Panginoon Kristo, we follow our own desire. So, ibig sabihin, magkasalungat ang ginagawa natin. Kung salungat sa katotohanan
at utos ng ating Panginoon Kristo. Ang mismong Panginoon Kristo ang sumagot niyan, di ba? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Ano? Pwede ba nating bayaran ang ating buhay sa pamamagitan ng mga kaloob, ng mga tithes, ng sakripisyo ng ating oras, paggawa ng mabuti? Pwede ba yung pambayad para sa ating buhay? No. Sabi ng Panginoong Diyos mismo, ang mundo at ang lahat ng nandoon ay sa akin. Anong ibabayad natin samantalang sa Kanya lahat yan? Maging yung sarili nating buhay ay sa Kanya. Anong ibabayad mo? Kung ang Diyos mismo ang nagsabi na ang mundo at ang lahat ng naroroon ay sa akin, anong aangkinin mong para sa'yo? Wala. Wala tayong maangkin na para sa atin. Na sa atin. Merong pwedeng ibayad sa ating buhay. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na kapalit ng buhay ng ating Panginoon Kristo. Ang ating mismong buhay. Ang ating ipangbabayad sa Kanya. My body, ang sabi nga po, His life. His life. My life. Ganun po dapat ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Ano? His life in exchange for my life. Yun lang po, wala na. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kahit na billion pa, trillions pa, ang pera mo na ibibigay mo sa Diyos sa ministry, it's nothing. It's nothing. Sabagat hindi yon ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan niya ay ang buhay natin, ang puso natin, ang paglilingkod natin, ang pagsamba natin, ang paggalang natin sa Kanya. Yun ang inihingi ng Diyos sa atin. Hindi yung karunungan natin. Hindi yung magagawa natin. Tanging ang buhay natin ang siyang pwede nating ihandog sa Diyos. Sabi nga po doon sa Roman 12, ano po yun? Offer yourself as a living sacrifice. Ihandog ninyo ang inyong buhay bilang buhay na handog. Na magiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Walang iba. Ano po? Kaya kung ang buhay natin ay taliwas sa hinihingi ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang mga salita, nagkakatotoo po sa atin ang sinabi ni San Pablo na tayo'y kabilang sa mga namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Nakakalungkot, di ba? Nakakagulat. Napapangiwi ka. Hindi natin alam, tayo pala ay kumakalaban na mismo sa krus ng ating Panginoon Jesucristo. Doon sa 1 Corinthians, sa una Korinto, ay merong sinabi dito. Ano po? Sa mga napapahamak, ito po, sulat po ito niya, one of the epistles of Paul sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Sa mga napapahamak, tingnan po ninyo, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na mga nililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ito ngayon ang tanong. Ang kapangyarihan ba ng krus ang siyang nagligtas sa atin? Ang tanong sa inyo ito. Tanong sa atin yan.
Ang kapangyarihan ba ng krus ang siyang nagligtas sa atin? O ang kapangyarihan ng pagkapako ni Jesucristo sa krus ang siyang nagligtas sa atin? Maraming mga Kristiyano sa ngayon, ito po ang aking napapansin din. Ano po? Maraming mga Kristiyano na masyadong pinangangalagahan ng krus. Sa katunayan nga po, kahit hindi mananampalataya, ay galit sa krus. Yung iba naman, pinangangalagahan yung krus. Doon sa China, babanggitin ko na yung pangalan, pinaalis po yung krus sa mga simbahan. Kaya Katoliko man yan, kaya Baptist man yan, kung ano man yan, inaalis po yung mga krus. Sapagkat ayaw nila. Sa kanilang katuruan, sa kanilang paniniwala, ang krus ay impluwensya ng kanluran. Which is very, very wrong. Ano po? Maraming masyado ang pinangangalagahan ng krus. Meron pa nga ang tinatawag na ang cross ay Santa Cruz. A Holy Cross, sabi po. Remember, the cross is not human. It's not a human. It is a thing. Ito ay isang bagay. Ang krus. Marami po ang nagtatanong sa iba, bakit kayo wala kayong krus sa inyong mga churches? Sabagkat, ang paniwala talaga, the cross is a sign of curse. Ito ay isang sumpa. Huwag po tayong magugulat, sasabihin po sa inyo, how? But what happened to the cross in Calvary ay iba. Iba po yung krus ni Jesucristo na kanyang kinamatayan. Iba po yung mga cross na pinaggagawa ng tao. Iisa lang po ang krus ni Kristo na kanyang kinamatayan. Sa katunayan nga po, pinahanap po yan ng nanay ni Constantinople. Sino pa yun? Si Maria Helena. Yung krus na yon. Pinahanap, pumunta doon sa Jerusalem sa Israel at nung umuwi yung mga sundalo, sinabi nila, nakita nila yung pinagpakuan ng katawan ni Kristo. But remember this, napakarami pong mga pinatay na mga kriminal na ipinako sa krus. Kaya kung nagkalat po yung mga krus na ginamit sa parusa sa mga kriminal, which one of them ang krus ni Kristo? Di natin alam, baka nakita lang yan ng mga sundalo na yun at sinabing ito po yun. Nakita nila lumang kahoy. Mayroong mga bakas ng pako sa kamay, sa dalawang kamay at saka sa paa. But is it really the cross of Christ? Hindi po mahalaga yung krus na yun yung literal na krus na yun Ang mahalaga, yung napako doon. Amen. Yung napako doon. The cross is a curse. The cross is a curse. Death for a criminal. Kamatayan para sa isang kriminal. At si Jesus ay ipinako sa krus na parang. Bagamat hindi siya kriminal, pero siya ipinako na parang kriminal. Sapagkat siya naging isang tao na kasing katawan natin. Isang tao na nilikha ng Diyos, subalit nagkasala. At ang ating Pasko Kristo ay kinuha niya ang katawan ng tao na yon upang
kanyang dalhin ang kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. Tayo talaga ang totoong kriminal. Tayo ang totoong mga makasalanan. Subalit kinuha niya ang ating lugar upang maparusahan ng kamatayan. At yun nga, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sapagat yun ang hatol sa paghukom ng Roman Empire. Kung kayo po ay manonood ng isang pelikula, hanapin po ninyo sa internet o kung saan man sa YouTube, yung pong kasaysayan ng Spartacus. Yung kasaysayan po ng Spartacus. Si Spartacus ay isa pong slave. Mga bihag po ng Roma noong unang panahon. At sila po ay nagrebelde laban sa Roma. Nagrebelde po sila laban sa Roma. At siya po ay nakakalap po ng libo-libong mga slaves din na kamukha niya. At pinangunahan niya ang isang rebellion laban sa Roman Empire. Marami po silang nagawang tagumpay, subalit sa pinakahuli, sila po'y nahuli. Sila po'y nakubkob. Ano po? Sila po'y nakubkob. At ayon sa kasaysayan talaga, hindi nakita ang katawan ni Spartacus. Either sabi niya namatay siya o siya mismo ay nagpakamatay na upang hindi siya mahuli ng buhay ng mga Romanong sundalo. Pero yung pong kanyang mga kasama ng mga slaves na nagrebelde sa Roma noong unang panahon na yon, 6,000 of them crucified on the cross. 6,000 mga alipin ng mga nagrebelde ang ipinako sa krus. At sila po'y isinalansan sa daan sa papasok at palabas ng Roma bilang babala sa mga tao na ang rebelyon ang katumbas ay kamatayan. Sipin po ninyo, 3,000 sa kabila, 3,000 sa kabila, habang nakabayubay sila sa krus, nahihirapan, nakabilad sa araw. At kapag dumating na yung oras ng hapon na hindi pa sila namamatay, ang ginagawa ng mga Romanong ito, hinahampas ang kanilang mga tuhod, mababali upang sila'y mamatay. Ganon sana ang gagawin sa ating Panginoon Kristo nang siya nakapako sa krus. Sa ginawa lamang ng sundalo ay tinusok na lang ang kanyang tagiliran upang talagang siguraduhin na siya mamamatay at patay na. Papaluin sana, ahampasin sana ang kanyang mga tuhod upang mabali at tuluyan na siyang mamatay. Subalit ayon sa nasusulat, walang buto na masisira sa kanyang katawan. Yun po ang hula ng Biblia. Kaya hindi po nangyari yun. Pero itong mga itong mga rebelde ito, 6,000. Yun po ang parusa noong unang panahon. So, the cross is a punishment for rebellion. Tignan po natin ang Isaiah 53 kahit na po, kaya po hindi ako masyadong nagano kanina ng mahabang introduction kanina because we will read the whole chapter of Isaiah 53. Ito po yung nangyari sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi, Isaiah 53, buong kabanata. Sagot ng mga tao, sino ang naniniwala sa binabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Ano? Yung pong pagdurusa ng ating Panginoon Kristo. By the way po, doon po sa Isaiah 52, meron po kayong mababasa dyan. Hindi ko po kaagad makikita dito. Dahil medyo mahaba din po yan. Pero meron pong sinasabi dito sa Isaiah 52 na kung titignan mo ang kalagayan ng ating Panginoon Kristo, ayon sa sulat ni Isaiah, kung titignan mo ang kalagayan ng ating Panginoon Kristo nang siya nakabayubay sa krus, nakasabit doon sa krus na yon, ang sabi, hindi mo na malaman kung ito ay tao.
Verse 14. Verse 14, marami ang nagitla ng siya'y makita. Yun po. Salamat. Marami ang nagitla ng siya'y makita. Ito po ay Isaiah 52. Marami ang nagitla ng siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos di makilala kung siya'y tao. Parang baboy na kinatay na nakasabit sa puno. Sa krus. Yung pong itsura ng ating Panginoon. Ngayon po yung nakikita natin sa mga simbahan, na buo pa yung katawan niya at malinis pa. Meron lang tusok na sa tagiliran at meron dugo sa kamay, sa tuhod, sa paa. Malayong-malayo po ang pagkakalarawan ng mga sculptor na ito at mga pintor. Kung ako ang gagawa talaga ng itsura ng ating Pasko Kristo sa isang painting, mangingilabot ka. Hubot-hubad po siya, walang takip sa katawan. Talagang inilantay siya sa kahihiyan. Punong-puno ng dugo mula ulo at buong katawan, bugbog, sarado. Kaya akala mo, hindi na tao siya na nakasabit sa puno. Doon sa 53 sabi ng mga tao, sino ang maniniwala sa binabalita namin ito? Sino ang nagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Ano? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Na? Di siya pogi. Sabi nga pati yun sa macho kasi po karpentero siya. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala mang lamang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Ang tinutukoy po dito, binabasa natin ang ating Panginoon Kristo. Tinis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Dapat tayo ang ipinapako sa krus. Kung sa panahon ngayon, tayo dapat ang nasisilya elektrika o nalilital injection o binibikti o pina-firing squad. Yun po ang parusa sa kasalanan. Because ano po yun? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tandaan po natin yan. Tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Ganyan din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Sipin po ninyo, Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya. By His stripe, we all healed. Yan palang binabanggit natin yan. But hindi natin alam ang eksaktong kasaysayan nito. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit tinibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Siya'y binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan, ni hindi humimik kahit gapatukman. Ganun po ang ating Panginoon Kristo. Wala siyang nireklamo nang siya nakapako na sa krus. Isa lang ang kanyang binanggit na parang nagtatanong, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero some words, ako'y nauuhaw. Yan, padating na yung Semana Santa, no? Advance yata yung sa atin But it's still, they don't even understand what these things. At meron pang nagpapapako doon sa San Fernando at doon sa ibang lugar. Para pag ang ginagawang sarswela na lang ang pagpapako sa krus. They don't understand. By this, they are mocking God. Para baga sinasabi nila, hindi pa tapos ang ginawa ni Kristo, kailangan magpapako pa rin ako. Kailangan magsalibat-bat ko pa. Kailangan pang
Hampasin ko yung sarili ko. Kailangan pasaktan ko ang aking sarili. That's showy. Pero wala sa puso. Nang siya'y huliin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nanghas na ipangsanggalang. Wala. No? Di ba? Kahit si Pedro, kanahilan niya ng 3 beses. Wala man lamang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Kasama po tayo dyan. Siya'y inilibing. Nakasama ng masasama at mayayaman. Bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko upang inihandog niya ang sarili. Inihandog niya ang kanyang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Wow. Doon po sa Ingles ang sabi niya, and through him, my purpose will succeed, ang sabi ng Ama. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang aking plano ay matutupad. And that is the wisdom of God. Na hindi nakita ng kalaban yan. They thought, this Christ will die and that's the end. Hindi nila alam, the death of Christ is the beginning of eternal life. Even sa ating sarili, tandaan po natin yan. Ang pasimulan ng ating buhay na walang hanggan ay ang kamatayan natin sa ating mga sarili. Pakatandaan po natin yan. Pero habang tayo nagpapasintampisaw sa sanlibutan, huwag na po tayong umasa sa isang kalwalatian. Verse 11, pagkatapos ng pagturusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabulungan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siya tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila ay aking patatawarin. Alang-alang sa kanya sila ay aking patatawarin. Sino? Tayo ng mga makasalanan. Tayo ng mga rebelde sa Diyos. Tayo ang tunay na kriminal. Dahil dito siya aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Sipin po ninyo. This is the real meaning of the cross. Pero kung ang buhay natin ay salungat sa nasusulat sa 23 na ito, o 53 ng Isaiah, salungat sa mga utos ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, salungat sa mga iniaaral ni San Pablo at ng ibang mga apostol, tandaan po natin kung ang ating buhay ay salungat sa salita ng Diyos, salungat sa buhay ng ating Panginoon, tayo po ay nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Tayo po ay nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Sapagat ang krus ni Kristo ay ang kamatayan ng sarili. Kamatayan ng sarili. Ayan, bago natin ipalangalandakan yung krus na yan sa ating mga sarili. Bago natin yan isabit sa ating mga leeg. Bago natin sabihin na tayo Kristiyano dahil meron tayong krus na hawak-hawak o dinidisplay kung kahit saan, siguraduhin natin na ang diwa ng kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus na yan ay totoo sa atin. Otherwise, kung hindi totoo, kinakaaway natin mismo
ang kamatayan ng ating Pagsucristo sa krus. Bago natin yan nang sabit sa leeg natin, bago natin nilagay kung saan, siguraduhin natin na tayo'y kasama ng napako sa krus ni Kristo. Pilipos 3:10. Yun po sinasabi ni San Pablo, di ba? Doon sa kanina yung binasa natin yung magkasunod lamang po yun yung binasa natin yung Pilipos 3. Ano po yung Pilipos 3 na binasa natin? Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luhang iniulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ni Kristo. Ito po yung kanyang sinasabi. Tutuloy natin. Kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit, ang tunay nating bayan, mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoon Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Wow! Ito po yung sulat ni San Pablo na ibinibigay niya sa atin. Ano po yung sinasabi ko ba kanina na Isaiah 3, Pilipos 3:10? Tingnan po ninyo itong si Pablo mismo. Ito, apostol na ito. Pero tingnan nyo yung pananalita niya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Sipin po ninyo, mapapawaw kayo doon sa mga salitang ito ni San Pablo. Isang apostol. And yet, hindi natatapos doon sa kanyang pagkatawag. Patuloy at patuloy pa rin siyang naghahangad ng isang lubusang pagkakilala sa Panginoon na maranasan ang pagkabuhay na maguli yung the resurrected life of Christ. Because the resurrected life of Christ is glory and victory. Makihati sa kanyang mga hirap. Alam mo, ngayon, kaunting hirap lang, ayaw na natin, di ba? At matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Yun nga lang, patayin mo yung nasa mo sa sarili mo, hindi mo magawa. Yung pakayang sabihin mo katulad ng kamatayan ni Kristo. Hindi po biro-biro yung binasa natin kanina sa Isaiah 53. 53, I mean. 53. Now, nasa inyo na po ngayon yan. Ano ang gagawin natin? At ano ang gagawin nyo upang hindi tayo maging kaaway ng krus ni Kristo? Sapagkat yun po ang sinasabi ng ating pinaka-main text na ito. Marami mga tao ngayon. Talaga, totoo po. Marami. Ang mahalaga sa kanila, pera, salapi, kwarta. Karangyaan, masarap na pagkain, masarap na laman, lahat na taliwas sa krus ni Kristo. Mga araw tama kayo. Pasko, matawaran nyo. Mga araw tayo ngayon, pero makita mo mga tao. Anong nangyayari na yun? Nakakalungkot. Aalalahanin na naman ng Semana Santa. But still, hindi natin alam pinakadiwa ng lahat ng ito. Parang nagiging circus ngayon ang buhay Kristiyano.
entertainment. Sana po patawarin tayo ng Panginoon dito. Habang may panahon pa, magsisi tayo sa ating mga ginagawa. Amen. Magsisi tayo sa ating ginagawa. Yes, Lord. Bilang pagtatapos, basahin po natin yung sinulat pa rin ni San Pablo sa mga taga-Colosas 1:15 hanggang 28. Haba-haba po siya ulit. Tignan po natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. At siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari, namamahala, namumuna at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sino po yung pamamagitan niya at para sa Kanya? Ang ating Panginoon Kristo. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang lahat ng kaayusan ng lahat. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak. Ang unang nabuhay na muli upang siya ay maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili pa rin sa anak. At hinibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. At sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilalang sa langit at sa lupa. Dahil dati, sabi dito, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya nang walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong naririnig. O narinig. Yes, Lord. Verse 24, nagagalak ko ngayon sa aking pagbabata alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan na ito, may pagpapatuloy ko pa ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Sipin po ninyo yun. We are here. We are saved, yes. Pero kailangan natin gawin pa ang dapat pang gawin ng ating Kristo. Kaya po sa mga oras na ito, magsisip-sip po tayo sa ating kalagayan. Because before it's too late. Doon po sa Iran, marami na po mga kasaysayan ng aming nabasa. Some clergy, some people who are Christians, giving warning to those in the higher position that they have to repent and accept the Lord Jesus Christ. Pero tiniturn down nila, imbes na sila'y maniwala, sila'y magpasakop. Bilanggo pa yung mga nagsasalita sa kanila, tinorture, dineport, in-exile. Few months. Dumating po ang masaklap ng pangyayari sa kanila at isa-isa silang namatay sa ngayon. This is not a joke. Tandaan po natin. Ang babala ng ating Panginoon Kristo ay hindi po joke yan. Hindi po yan biro-biro. It will happen. Yes. It will happen. Tayo pong lahat ay imukot manalangin. Aming Ama at aming Diyos, dakila ka sa lahat ng bagay na ito. We cannot deny your truth. Kung kami ay susunod sa iyo at didinay namin ang aming mga buhay, we will have that eternal life. Subalit kung kami patuloy nasasalangsang sa iyong mga salita, we will face death and punishment. Yes. Kaya po sa mga oras na ito, Ama, dinadalangin namin ang lahat ng mga umaayaw, parang pangiwi-ngiwi at parang
Minomok pa ang iyong mga salita at mga warning. In the last moment of their life, may you forgive them. Yes. May you forgive them. They will, before they will face death, may you forgive them. Sa mga sinabi ng aming Panginoon Kristo, sa kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo, kung nais may naman na sumunod sa akin, kailangan kalimutan niya ang kanyang sarili, pasanin ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin. Yes. Otherwise, if we will not, O God, follow this word ng aming Panginoon Kristo, kami magiging kaaway lamang ng krus ng aming Panginoon Kristo. And we know what is a rebellion, O God. A rebellion equals death. Tulad ng mga nangyari kina Spartacus. Though they are fighting for freedom, and yet they face death. O Panginoong Jesucristo, mahabag ka sa bawat mga tao. Yes. So ito'y palagi mo nang sinasabi sa mga simbahan, sa mga awitin. And yet, Lord, 2,000 years ago, ginawa mo na ito. At kailangan na lang namin ay sumunod, Yes. magpasakop. Opo. Hindi lamang sa iyong mga salita, kundi sa iyo, bilang Panginoon namin. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig at nakinig at makikinig pa sa mga sumusunod pang mga araw. Siya nga po. Ikaw ang maranasan nila at ang pag-ibig mo ang siyang patuloy na dumaloy sa kanilang tahanan at buhay. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. Sa lahat pong ito, Panginoon, aming Ama, sa iyo po namin binibigay ang lahat ng karangalan, kapulihan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.